Sa isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid, suriin po ang ating Diyos sa lahat, ang pagyari sa lahat na siya patuloy na nagbibigay sa atin ang kalakasan at kalulungan na siya nag-iingat kung bakit tayo narito ngayon. Patuloy na nakakatalo sa gawain ng ating Panginoon. Ngayon po ba? So salamat, nandiyan po kayo at patuloy na nagtiyaga at ginagawa yung pagkatawag sa inyo ng ating Panginoon. So ngayon, ang gawain po ito ay pag-ilalaban. Ang-apat, ay meron tayong waiters, ay Amaya, ang Pisa, dito sa Lingkod. The second Sunday po na ating pong pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. So, ayun po, patuloy po tayong sinasamahan ng Panginoon. At ito pong gawain na ito ay patuloy natin itinataas sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Dahil kung wala ang Panginoon at ang Diyos natin ay patay, ay wala, patay din ang gawain ng Diyos. Tama po ba? So, pasalamat po tayo dahil ang sinasamba natin ay Diyos ang katotohanan at makapangyarihan sa lahat. Bago po tayo sa ating pong salita ng Panginoon na ating pong kanina pa, na ating pong pinag-uusapan. Actually, itong mensahe na ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil maraming itinuturo. Kung kanina, kasama kayo sa majors, okay lang po yun. Iba po yung mensahe na ipinaparating sa inyo. Sa Amaya, magkaiba rin. Same verse to chapter, pero iba rin po yung revelasyon na ipinibigay sa inyo. Sa Pisa, ganoon din po, pero iba rin po ang revelasyon na ipinibigay ng ating Panginoon. Ngayon po ba, dahil ang Banal na Espiritu ay bumaba para kumilos. Kawin ninyo, kung magkakaiba ang nagbinsaya at parehas lang ang ginamit, tandaan nyo, maraming pinapahayag sa buhay natin. Amen? So kaya maganda yung kakainan ng Espiritu. So ang chapter po natin, ang verse chapter po natin pag-uusapan ng Proverbs chapter 3 verse 1 to 6. Yan. Sabi siguro may church na umatin ng kapipisa ng Amaya, yun pa rin. Bago yan, bago. Bago ito. No, bago. So, nabasa natin yan, pero basahin pa rin natin para sa mga taga-rito. Ano kaya yung hapon sa inyo ng talatang ito? Ano kaya sinasabi sa inyo ng talatang ito? Ito ba ay malalim ng mensahe para sa inyo? Ito ba ay makabuluhan? Ito ba ay nagituturo? Ito ba ay may sasabihin ng katotohanan? No, yung Proverbs chapter 3 verse 1-6 all ng overall ng Proverbs ay dalawa po ang sumulat niya. Si King David at si Solomon. Si David na ama ni Solomon. Yan. Kaunti pa ka. Isinulat ito taong ano kaya sinulat ito? So, 900 AC. No. After BC pala, sorry, BC before Christ. At sino ang sumulat? Siyempre, alam na natin. Dalawa lang yan. Ang anak at ang ama. Diba? Father and son. Si King Solomon at si King David. Bakit sinulat ang Proverbs? Dahil po sa mga buluhang hiningi ng hari sa ating Panginoon. Ano yung hiningi ni Solomon sa Diyos? Ano po yung hiningi ni Solomon? Si King Solomon ay pinakamayaman at walang hihingit. No? Na nabubuhay ng mga panahon kahit panahon ngayon na tao na pinakamayaman. Si King Solomon lang po yun. Wala nang ibang makakainin sa kanya. Kahit si Alexander the Great, hindi kaya
digital. Yun po kayaman. Pero meron bago nangyari yun, bago niya nakuha, natupad. Isa lang ang hinihingi niya sa Panginoon. Ano hinihingi niya sa Panginoon? Karunungan. Kaya kayo, wala na yung mga magkakaanak pa, parang yun na yun. O yung mga magulang na hihingi sa Diyos yung karunungan. Amen. Dahil kapag hiningi niya sa Diyos ang karunungan, pagyayaman kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya ito yung pag-usapan natin, ang sabi ng Proverbs, wala. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 1, ito sinasabi ng verse 1, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan ko'y itanim. Anak ko, sabi doon, sino tinutukoy, kapatid? Sino tinutukoy na sinasabi ni King Solomon? Sino pa tinutukoy dito? Tayo. Tayo lahat. No, kahit nasabihin natin, ang kausap niya dito ay mga Israelite. Pero sa panahon natin, sino tinutukoy dito? Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Ano yung aral? Ano yung aral na sinasabi ni King Solomon? Bible. Sorry ha, hindi ko tala yung Bible ko. Nasa couch nasa cellphone lang. Yung aral na sinasabi dito, yung salita ng Panginoon. Amen? Na nagbibigay ng katotohanan na nagpapaalam ng tama at mali. Amen? Yung salita kaya, ang sabi ni King Solomon, huwag niyong kalimutan yung aking aral. Huwag niyong lilimutin. Dahil kapag nilimot nyo ang aral na salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin, o naririnig nyo, o napapasa nyo sa salita ng Diyos, kapatid, makakalimutan mo na mayroong Diyos na nagpuputo sa iyo at may nagsasabi sa iyo ng katotohanan at mayroong Diyos na nagtutuwid sa iyo, makakalimutan mo yun kapag hindi. Kapag hindi o kinalimutan mo ang aral ng ating Panginoon. Sabi doon, lahat ng ating utos sa isipan ay inyong itanim. Di ba? Sa isipan. Kasi kapag sa isip na itanim na salita na alam naman natin yan, di ba? Yung kapag tayo sa mga loob, nandito sa isipan yan di ba? Kapag tatanim ka lang sa mga loob, hindi mo makalimutan. Tama? Mali? Tama. O sino yung natanim sa mga loob? Ha? Ako lang? Ayoko. Okay. Aani din ako ng Diba? samanalo. Noon yun. Tama? Sabi mo sa kanya mo, noon yun. Diba? Nagtatanim ka lang sa mga loob noon yun, ngayon hindi na. Iba na yung tinatanim mo. Pagmamahal. Amen. Sabi mo sa kanya mo, pagmamahal. Pagmamahal. Itanim mo sa iyong kapwa. Itanim mo, sabi na dito. Kapag sinabi yung utos, yung aking utos, ay itanim sa isipan, kailangan meron kang gawin. May action. Amen? Hindi lang nandito. Mataas kasi nandito lang hindi naman ginagawa May action may ginagawa, kapatid. Yun yung pagtatanim sa ating isipan na kailangan at sinasabi ni King Solomon sa atin. Itong talata talaga nito, noong mga panahon na to, may problema ang Israel. At ang pinagsasabihan ni King Solomon noong panahon 900 BC, yun yung mga kabataan ng Israel. Pasaway. Ano lang din? Amen. Noon yun. Sabi mo sa katabi mo, noon yun. Noon yun. Sabi mo mga kabataan, noon yun, pasaway ka. Amen. Sabi mo mga kabataan, kung sabi mo mga katabi mga kabataan, ngayon hindi na. Amen? Ngayon hindi na. Sabi mo sa mga katabi mga kabataan, ngayon hindi na. Hindi ka na pasaway. Amen? Kasi sinutuon mo at itatanin mo sa isipan ang mga salita at aral ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yung verse na sabi nito, ano ba talaga ang utusan ni Kristo sa atin at paano ito may sasakatuparan sa magitan ng ng pagdadala at pasanin ng bawat isa. So katuwang ka, sabi mo ba dito, hindi pwede nga yan na sa isip, dapat gumagawa, dapat may katuwang, may katulong ka, yung bawat pasanin. Amen? So may kaakibat na gawa ang mga itinanim na sa iyong puso at isipan, sabi nito. No?
nga ng 1 Corinthians chapter 9 verse 21, may sinasabi dito, sa piling naman ng mga hindi saklaw ng kautusan. Paano sinasabi dito? Kaya sabi sa inyo, mga Israelite, na kautusan, ako'y naging parang hindi. Sino nagsasalita? Si Pastor Arnold, masyadong na kaya sasalita. Sino nagsasalita dito? Si Apostol Pablo, sabi dito, sa piling naman ng mga hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hindi. Subalit hindi ito nakahulugan na hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya minsan, huwag yung sasabihin na, Pastor, nagiinuman dun eh. Di ba Kristiyano na ako? Di ba pornado na ako? Di ba? Tama? Panahon noon, pero lubos din sa atin. Amen? Pero hindi paluwalain ang sinasabi ni King Solomon sa mga talata ito dahil mahalaga ito para sa atin kapatid, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa lahat, maging sa mga tao na nangamahal natin na pwede natin abutin at gamitin yung mga salita na ating naririnig
Kaya ano pang gagawin mo? Tanggapin ang encourage ni King Solomon. Palagpakan natin ang Panginoon. Tanggapin natin. Kasama ko. Di ba? Mahalaga po yung araw na ito. Mahalaga yung sinasabi na kailangan natin sumampalataya sa nama ng Diyos. Walang masihigit pa sa pagpapalang libreng kaloob ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Yun ang yung pinakamayaman na tinanggap natin mula na makilala natin ang ating Panginoon. Yun ang yun. No? Kaya huwag mong kakalimutan ang Diyos ay nangako na lahat ang bagay. Ang Diyos ay gumagawa para sa kabubuti ng kanyang mga anak. Nakikita natin sa Romans chapter 8, ito ang mas malawak na larawan na nakapagpapanatili sa atin mula sa pagkabalisa sa kasalukuyan ng mga pangyayari. Kasi minsan, ano tayo tulala tayo, tayo natin sa problema. Gusto, tagal naman sa sahod ko, balisa ka na, hindi mo na, pwede na mag-utang. Pero, supernatural. Pag-iinom na naman kami. Night siyam, yung aming subject na yun. Diba, Pastor? Pero yung siyam na subject na yun, isa lang ang kinakatakutan ko, kinakaayaw ko. English. Di ba alam mga limunitics, pinitics, ragnonitics, okay na yun. Kaya kong aralin yun. Kaya kong sabayan yun. Mga Bible, okay yun. Pero English, tulog ako. Kasi pastor, tulog. Ewan ko, elementary hanggang high school, talagang kahit sa Bible school, tinatakasan ko talaga ang English. Hindi ko alam. Pinipilit ko ang English, ayaw ko rin. So kaya naman siya, basta ang malaga, yung salita ng Panginoon tinanin mo at pinanunod mo. Amen? Makakakalo ng English, Koreano, alam mo salita yan, Hindonggo, Isayas, Mindanao, basta ginagawa mo salita ng Panginoon, may pinagkakaroon sa'yo. Amen? Hindi mo kailangan eh. Para manatili kang binibiyaya ng ating Panginoon. Pangatlo, actually mahaba ito no? Pero hindi ko nililimitahan, pero ito mahalaga sa atin tao. Kapatid, na tinawag tayo ng ating Panginoon. Pero sabi nito, ang Diyos ay nangako ng kanyang lulubusin ang lahat na pinagsimula niya sa atin. Walang ginawa ang Diyos na kulang sa atin. At lahat ito ay binibigay at pinagpapalo na mayroong katiyakan na lubusan na matatanggap ng bawat isa ng mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan po yung mahalaga sa atin. Yan po yung pakatanda natin kung bakit nagsasalita si King Solomon sa mga panahon na yun. At kung bakit niya ito sinabi, ipinamagi para ma-encourage niya ang mga tao na nawawalan ng pag-asa na maglingkod sa Panginoon. Una ang kanyang bayan, ang Israelita. Kaya, huwag kang mawalan ng pag-asa. May bayan ka bukas, sabi mo sa Panginoon, ikaw ang pag-asa ko. Amen. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May kabigatan ka, kasama ng Diyos. Ang problema mo. Pagandaan ka ng Diyos. Amen? Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil yung nako ang Panginoon, kailangan hindi ka niya papabayaan. Amen. Sabi ko sa inyo, ang buhay namin, sobrang natural. Minsan talaga, mag-iisip ka paano kaya? Ano yung ibabayad ko? Ano yung ipapagala ko? Maraming katanungan sa isip mo, pero yung pangako ng Panginoon, minsan nakakalimutan natin. Amen? Ang tinatanong mo sa isip, puro problema. Eh hindi naman ang sinasabi ng Bible at ni King Solomon ang kanyang salita. At yung salita na yun, ang magsasabi sa iyo ng katotohanan. At yung salita na yun, ang magpapalakas sa iyo. At yung salita na yun, ang magtatayo sa iyo para labanan ang lahat ng hamon ng buhay sa ibabaw ng mundo. Amen? So tuloy po tayo. Verse 3 na mo, kaya mo, kapatid. Verse 3. Ang layo na.
Ito yung sa problema ng Kristyano. Kapag ang biganta ng mga dalayan sa problema, mabilis sumuko. Di ba? Pananalig, sabi dito, ang katapatan ay huwag mo tatalikuran, ikwenta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Pastor, literal ba yan? Kailangan ba yung Bible, itanim mo? Itanim mo, ilagay mo sa liso? Ito ka, sabihin nyo, hindi ka na ano. No? May problema ka na. Sino may kwenta sa ito? Tasan kami, ng mga ginto, kwentas. O si Kuro-Kuro. May kwentas. O sino pa? Si nanay. Di ba? May jobe. Yan kwentas niya. Hindi mo ba di ba yung narinig kayo? Hindi na. Yung iba. Hindi mo ba? Yes. Meron ba yung iba? Tama? Pag yung ba nalimutan mo, ano muna hahanapin mo? Di ba may kulang? Tama? Pintas mo. Pintas mo, isan. Sa ilaw Natataranta ka pa eh. Sa ilaw lang. Tama? Kasi nga, lagi mo siyang daladala. Tama kayo, Ruben? Mas naman yung maramdaman ka dyan na parang walang mabigat na, parang walang sumasakit na sasabalan, mag-aalala ka na. Parang may kulang. May kulang. Ang salita ng Panginoon. Amen. Sana kayo ng salita ng Panginoon sa atin. Kailangan natin pintas, kailangan natin yung salita ng Panginoon. Saan man tayo mapunta? At kung may pagkukulang at nakalimutan mo yung salita ng Panginoon, hindi mo nakita sa'yo. Sana alalahanin mo, nasa yung salita ng Panginoon. Amen. Nasa na, meron ako isisira, bakit nakalimutan ko yung salita ng Panginoon? Kapatid, papatid tayo. Kaya nagkaroon ng problema ng mga Israel, kaya sinabihan ng Iso ng mga kabataan, kasi mga kabataan natin ngayon, malilimutin na sa mga tanda eh. Tama? Bakit nga ganun? Mga kabataan natin, mas kaya malilimutin na ngayon. Ito nakakalungkot. Di ba? Masyadong makakalimutin ang mga kabataan niya. Cellphone, wallet, o hindi wallet, pero alam ng mga kabataan niya. Cellphone, kahit yung cellphone mahalaga eh, nakakalimutan pa rin. Tama? Isa lang ibig sabihin ng Panginoon sa talata nito. Pinapaalala lang tayo. Mahalaga na ang salita ng Diyos ay pintas-pintas mo. Amen. Amen. Ang sinasabi doon sa verse 1, itanim sa isip. Kapag nagtanim sa isip, magagawa mo yung totohanan tama. Alam mo yung mali at tama. Kapag nagkwintas mo na yung salita ng Panginoon, mararanasan mo mararamdaman mo na mayroong kulang kapag ikaw yung mahayo, lumalabas at tahanan. Tama? Kaya pala sabihin natin, hindi literal, hindi kukuha ka ng pupulin ka ng Bible doon ng isang verse at itali mo o kwintas mo. Hindi ka lang may eng-eng ka lang pinagkataon. Di ba? Kaya yung pananalig, huwag natin katalikuran. Ano ang problema ng mga huwag kang susuko? Yung katapatan mo sa Panginoon, ipagpatuloy mo yan kapatid. Pagpatuloy mo lang. Mahalaga po yan. Para maranasan mo yung supernatural na sinasabi namin. Amen. May problema, tulong mo yan. May pera ka kinabukasan, nako. Ipuyan mo lang yan, katakantahan mo lang yan. Amen. Amen. Ako, tinutulong mo lang eh. Diba? Kasi nangako na ang Panginoon eh. Nangako na siya. At ang lahat ng pangako niya, tinupad niya na. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya yung mga kautusan mo, tapos na yun. Kautusan ni Jesus Christ, na ibinili sa atin, hirap ang gawin. Pero yung sinasabi, hindi naman ito utos ni King Solomon eh. Nangyari sa buhay niya ito. Yung katotohanan. Bakit epektibo mong salita ang mayayaman na pastor sa loob ng pulpito? Sa taas ng pulpito? Bakit epektibo sila? Tanong ko sa inyo. Kasi may karanasan sila. May patotoo sila. Tama?
Hindi kasi tayo naniniwala kapag walang nangyayari sa buhay ng isang tao na nagsasalita sa Tuhan. Amen. Tama mali? Amen. Bakit si Pastor Peter Tanchi doon sa Malacanang? O, diba? Nag-preach kay Donald Trump. Donald Trump, ngayon, nire-require niya lahat ng opisina, lahat ng eskwelahan, lahat ng sakay ng gobyerno, may Bible. Amen. Amen. Magbabasa ng isang verse bago nagsimula ng gawain. At si Donald Trump, nung manalo, pinaikutan siya ng mga pastor ng Amerika, ng samahan ng mga pastor. At si Donald Trump, bago pa humangat, bago pa tumakbo bilang presidente, isa lang ang itinas niya at isa lang ang mas kilala sa buong daigdig, pangalan Jesus Christ. Hindi siya. Nung nangyari yun, nanalo na si Donald Trump, dahil salita, ang problema, hindi inimbitahan si BBM sa kanyang, sa January, ang inimbitahan si Sara. Yes, Sara Duterte, ang inimbitahan. Nakaraan, nagpamisa si BBM sa pastor sa Malacanang. Para ano? Para magawa niya yung simpatya na ako rin ay may mga pastor na nagsasalita sa Malacanang. Ikaw may pastor na nagsasalita sa White House, ako rin meron. Hindi dapat gano'n. Noong pa sana sinimulan niya na maupo siya bilang Pangulo. Natatakot pa siya na hindi siya nakampihan. Di ba? Kaya kapatid, yung salita ng Diyos mahalaga po. Nasaan ka man sa may. Kaya sabi doon, dalahin mo, italin mo. Anytime, kahit sa kumpanya, kahit sa trabaho mo, kahit sa mga klase mo, kapag humingi ng verse yan, may talaga at pwede mong sabihin. Amen. Amen. Ako madalas sa kampo sinasabihan. Nagkukwento, hindi naman ako putsyon para sa kanila. Kasi yung Bible ko nandun lagi. Sabon-sabon talaga yun. Dito, yung Bible ko nakalihin. At alam niyo ba kung ano yung Bible na yun? English. English yung talaga dito. Dalawa dito. Eh dahil open ang kampo, lima, ano mga nilingin mo, complete ko, may mapasahin ko sa loob ng kampo. Eh kapag wala kang ginagawa, open ako doon, papasa ko ng Bible. English. Amen. English. Hallelujah. Ayaw mo natin Praise God. Tira-translate sa Tagalog. Nababasa ako, nagtatanong sa akin yung mga kasama ko. Hanggang sa magkakaroon kayo ng magandang kinabuhan, ika na. At magtatanong siya, ano may kalitasan? Sino si Kristo? Kaya mahalaga na itali mo, ibulipas mo sa liig ang salita ng Panginoon. Amen. Saan ka man naroon, paniyak meron kang bala na pwedeng iba ko para sa kanya. Ngayon po ba, huwag natin kalimutan yan. Yan po ang kanina na sinasabi ng verse 3 sa ating talata sa chapter 3, verse 1 hanggang 6 na mahalaga po para sa paalaala sa atin, mga kapatid. Verse 4. 5 hanggang 5-6 na natin. No? Sa gayon, ganun pala dito, 4 na. Sa gayon, makakasumbong ka ng lingap at mabuting kaunawaan. Wow. Kayo na kayo na yun, sa paningin ng Diyos at ng tao. Rise and shine! Diba? Ang ganda ng ating tema, no? Sino ang makakita sa iyo? Hindi dapat ikaw. Ang dapat nakakita sa iyo ng pagbabago ay ibang tao. Tama? At ang magsasabi sa iyo na binago ka na, ibang tao. At ang mag-aalat sa iyo, hindi lang ang Panginoon, ibang tao. Hindi lang ikaw. Tama?
Amen. Kaya dapat tayo, born again, may nilala ko na yan. Dadalhin ko sa isang kwento. Malapit pa to. So, hindi naman paplak ko yung ating yun. May kwento ko. Pastor siya. Sorry, hindi ko sinasabi. Pero hindi ako mag-drop na pangalan. Pastor siya. Nagtrabaho siya sa isang yung paggawa, yung tunawan ng bakal. Dito sa Parking 13. May tunawan din. Ano niya? Tunawan ba yun? Yung bakal din sa may Metro Gate. Meron dyan, factory yan ng mga bakal. Pastor siya nagtrabaho. Di siyempre, may hindi yan. Ang nagtatrabaho mo sa isang kumpanya, hindi puro Catholic yan. May iglesia dyan. May dahilan dyan. May GIA dyan. Kasi pinag-ibon natin. Pastor ka. Tapos, alam niyo yung katotohanan, nag-aral ka sa salita ng Panginoon, nag-aral ka sa ibang tao, sa pulpit, sa mga miyembro mo, pero pastor ka hindi ka nagpapakilala doon sa loob ng isang kumpanya at hindi mo dinadala yung salita ng Diyos. Pag siya kumakain, isasalin siya. Paano masasabi natin sa paligid ng Diyos at ng tao? Yung liwanag, yung kaunawan, paano mangyayari yun? Paano mo sila matutulungan? Kung ikaw mismo hindi mo pinapakilala, hindi mo binibigay yung katotohanan sa ibang tao. Yan ang lingkod. Sana hindi tayo gano'n. Sa isang kumpanya, ipakilala mo na anak ni Kristo. Amen? Amen. Ipakilala mo. Kaya sinabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 9, maging si Pablo, pinilit niyang maging hintel. Ang pag sinabing hintel, kasi si Pablo, Hudyo. Sa pag sinabing hintel, pinilit niyang maging makasalanan. Para maabot yung mga makasalanan. Amen. Pero, hindi niya ginagawa yung ginagawa ng makasalanan. Amen. Bago siya yung nakikita, siya yung naliliwanag. Siya yung nakikita sa paningin ng Diyos at ng tao na pinagod ka ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na dati ay magaling ka magbalik. Ano yung balik? Inom. Pinog. Di ba? Hindi ka na gano'n. Di ba malaki? Gusto nagbago. Tayo mo dyan. Alam mo, dahil kwintas mo na yung salita ko, alam mo, ang laki ng pinagbago mo dahil nakilala ko sa Kristo. Simple lang. Dating tutukin ka. Alam mo, si Kristo nasa akin. Di ba? Dating tumataya ka sa luto. Tumataya ka sa luto. Sa paningin ng Diyos at ng tao, nagliliwanag ka. Amen. Sa paningin ng mga klase mo, mga kabataan, sa paningin ng mga kasama mo sa trabaho, yung mga trabaho, kung may kumpanya ka sa mga kailan mo, kailangan nagliliwanag ka. Ipa ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ipa ka. Binag ka. Amen? Sabi sa verse 5, kay Yahweh, ang ganda to verse 5. Diba ang talaga dito sa akin, sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananaan sa sariling karunungan. Ito yung problema sa mga Kristiyano. Lord, nagtitiwala ako sa iyo na ibibigay mo yung pambayad ko sa linding bukas, sa buhay ko bukas. Kasi nakarinig ang misaya ni Pastor. May sinabi ng tumpang tayo first. Ang problema, mag-uumaga na, wala nang pabayad. Diba? Nasa ngayon sa Diyos yung nagtitiwala. Amen. Nawala. So, ito yung
Aray. Yun yung katotohanan eh. Sa Diyos ka magtitiwala kung puso at pupusan. Sabi dito, tumiwala namin sa iyong sariling kaunawaan. Baliktad eh. Naranalig ako sa sarili kong kaunawaan. Ang tiwala ko nawala sa Panginoon. Ganun ang nangyayari sa mga Kristiyano. Wala. Kasi nga, nagdadaw na kagad sila, ang laki ng pagtutuga nila, na yung kinabukasan, hindi nila sigurado na ipuprovide ni Lord John. Ipuprovide sila ng Panginoon niya. Dahil na nga ako nasasabi. Ang problema, nawala yung tiwala. Amen? Amen. Hello? Nandiyan po kayo? Amen. Hallelujah. No? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikaw pagtubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kabataan, mahalaga po sa inyo. Yung verse niya. Huwag kayong basta-basta magdidesisyon. No? Huwag kayong basta-basta magpaplano. Lahat ang mga gagawin nyo, huwag kayo basta-basta tawag ito, action ang kagad. Alalahanan ninyo, merong Diyos na nagbibigay sa atin ng tamang pagkakaan at desisyon. Tama ba mga kabataan? Tama ba? Dahil ang pangako niya, papaglupayan kayo. Lahat tayo. Kaya masarap yung nagpaplano ka para sa Panginoon. Dahil nagpaplano ka para sa Panginoon. Nagpaplano ka para sa gawain ng Panginoon. Kalmado naman. Walang up and down. Kalmado naman. Kapag sinabi kalmado, wala kang problem. Wala kang suliranin. Wala kang iisip. Wala kang pagbubutahan. Tama? Amen. Tama o tinatamaan? Naman. Di ba? Kaya malinaw yung Proverbs chapter 3 verse 1 to 6 na sinasabi ni King Solomon. Ang salitang iyan ay mahalaga sa atin. Tinutumbok ng salitang iyan mga Israel. Kasi Old Testament siya. Pero tandaan natin, bakit binabalik sa akin ngayon? Bakit naandyan pa? Kasi nga, wala na tayong pinagkaiba sa mga Israelita, matitigas ang ulo. On. Ganun lang. Kaya bakit inuulit? Bakit pinapaalala? Bakit sinasabi niya? I-reference po natin yan, mga kapatid. Guide po natin yan. Bagamat tinapos na ng Panginoon ang lahat ng kautusan sa lumang tipan, binuhis ang kanyang buhay, namatay, pinakang sa cross, pinalipusta, pinahiya, lahat ng ginawa sa Panginoon para sa kautusan. Sa atin ngayon ng Banal na Espiritu, ini-encourage tayo ni King Solomon. Hindi magtatagumpay si King Solomon kung wala ang Panginoon. Tama? Amen. Hindi rin tayo nagtatagumpay kung iiwanan mo ang Panginoon. Amen. Kailangan priority ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay ko, sa bawat buhay ng bawat sinabi. Priority ang Panginoon. May kasabihin niya, nasa huli ang pagsisisi. Wala na yun. Kapag si Kristo ang partner mo, walang pagsisisi. Amen.
puro tagumpay, puro, ano na lang, puro salary, kagid na lang, puro kagid na lang. Diyan na lang po, tayo bilang mga napalataya. Kaya huwag tayong bibitaw, huwag kang susuko. Huwag kong iiwan ng Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay. Manatili ka kapatid. Patunayan mo na tinawag ka ng Diyos. Malayo pa ang mararating nyo, mga kapatid. Malayo pa rin ang mararating namin. Malayo, makarating ako ng Korea. Tama? Amen. Oo. Hindi ka ako mag-English, ito naman ako mag-Koreano. Oo. Makarating ako ng sa pagkakasin niya ako makarating. Huwag naman sa Africa, maraming mga tao. Diba? Ganun na, malayo pa ang mararating natin. Ang dami pang gagawin natin para sa mismo ng Panginoon. Huwag natin ito talikuran. Tanggapin natin yung salita ng Panginoon. Tanggapin natin yung pangako ng Diyos. Tanggapin natin yung encouragement ni King Solomon para sa atin. Diba? Una, i-acknowledge natin ang Diyos. Pangalawa, mamuhay tayo ng pananampalataya. Pangatlo, pangawakan natin yung pangako ng Diyos. Pangapat, pangawakan natin yung karunungan ng Panginoon. Panglima, pangawakan natin yung guidance ng Lord. Ang dalas, pangawakan natin yung binaya ng Diyos. Amen. Amen. Salamat natin ang Panginoon. Sa Diyos, pagkakapuri, salamat. Kaya mga kapatid, wala tayong awitan. Nagsisiyas doon 2% na lang nag-clock na nga ilang taon ng ating So, hinihiling ko po, kahit lahat